Good morning, good evening, magandang tanghali mga kaloidi, saan man kayong lugar naroroon. Pero ngayon dito sa amin ay 3:58 po ng hapon at ito po yung kapaligiran po natin. At ang baba po ng temperature, ilang araw na po to, tuloy-tuloy na daw. Kanina paglabas ko parang feels like negative 30 plus. At yun nga po, i-share ko sa inyo ngayon ang isang pinakamahalagang dapat na lagi nating ginagawa ngayong taglamig na may kinalaman sa ating mga sasakyan. Yan. Yun po ay ang pag-on po ng block heater. Yan. Kasi po kanina nag-live po ako mga 3:30 ng hapon. Nag-live po ako kasi susunduin ko yung mga anak ko. Parang gusto kong ipakita po yung itsura po nung paligid, tapos susunduin ko nga yung mga bata. Sakto kasi si Mahal, malapit na rin yung pasok niya. So inon ko siya, nahirapan siyang umandar. Pero nakasaksak po yung block heater na may timer. So ano yung naging problema? So meron akong pakiramdam na yung timer talaga yung nagka-problema doon. Kasi hindi ko nakitang umiilaw eh. Dapat umiilaw siya ng kulay blue eh. Ibig sabihin on. Kaya maaring sumablay po yung timer. Kaya hindi po hindi po yung block heater po umiinit. Okay, so iba-iba po yung opinion ng mga tao pagdating po sa pagsasaksak ng block heater. Yung iba po ang sabi ay basta isaksak mo na lang, magdamag. Iba naman ay 2 hours bago ka umalis. Order po muna tayo ng kape. Good day, one large coffee decaf with 2 creamer. Large decaf, what, sorry? Large decaf with 2 creamer. 2 cream. 2 cream, yeah. For sure. Okay. That's everything. Sure. Thank you. Okay. So yun po. Huwag kalimutan, yun lang naman. Kasi kung tutusin, may advantage naman talaga yung maghapon siyang magdamag siyang nakasaksak. Alam niyo po advantage nun. We'll never know kung kailan po natin gagamitin yung sasakyan sa gabi. Wag naman sana mangyari, alam niyo naman minsan may emergencies, di ba? Dahil hindi natin naisaksak yung block heater, so hindi talaga yun baka umandar. Pero kung bago pa yung sasakyan natin, ano naman talaga, kumbaga reliable, sa case natin, itong sasakyan natin 5 years na po to, so mahirap mag-grease, di ba? Kung hindi natin isasaksak po. Large decaf? Yeah. One moment, please. 250. Can you count please? Thank you. Thank you. Here you go. Yeah. Thank you. May sukli pa. Alam niyo kung bakit ko po binigay po lahat yung barya? Kasi sa totoo, nahihirapan ako dun sa mga pagbibilang ng coins. Hindi ako sanay sa coins alam ko meron $2. Pero ang babayaran ko ay 2.50. So hindi ko alam kung paano mga tinatawag nila ng loony. Binigay ko lahat, sabi ko pakibilang na lang. So yun, ang sabi nila ay based on experience, hindi naman talaga kailangan magdamag. Mga 1 hour nga lang daw okay na yun, naisaksak. Kaya nga lang, ang problema nga kasi doon, hindi mo naman alam kung kailan mo talaga gagamitin yung sasakyan, especially for emergency. So may downside lang yung lagi nakasaksak yung block heater. Ang isang downside nun, yun ay medyo magastos daw sa kuryente. So risk versus reward ang pinag-uusapan. Isasaksak mo ba ang block heater mo 1 hour before para makatipid sa kuryente, o kaya naman ay iseset mo yung timer
ng 2 hours o 1 hour before ka umalis, o kung hindi mo ma-set, tsaka mo lang siya isasaksak. Yung iba naman ang ginagawa wala silang timer pero nakaset yun sa breaker. Ano kasi yung mga saksakan sa labas, nakaset naman yun sa breaker Okay, so depende na po yun sa inyo. Pero sa mga isa lang ang sasakyan, ay kailangan, feeling ko, wag ka na mag-risk. Kasi kung ano't ano mang emergency, wala nang iba. Okay, pwede na, ayun po yung sinasabi ko, mini-maintain, no? Ayan, mini-maintain po nila dito. May dito sa townhouse, may nagme-maintain ng mga ice, ini-scrape nila. So balik tayo sa topic. So ang disadvantage nga nung di nakasaksak, kung isa lang sasakyan mo, di wala ka na option. Sa bagay, meron at meron matutulong sa'yo ng mga kakilala. Ay paano kung madaling araw, gabi, di ba? Emergency. Syempre kahit paano, kaya nga emergency, agad na. So yun lang po, na-share ko lang na ito lang yung vlog ko ngayong araw na to. Yung experience ko kanina na munti ka ng kaya ako sinabi munti ka na, normally yung pag pinapa-start ko as in ano talaga, start ka agad. Kanina parang huminga ng malalim tapos naka-recover tsaka umandar. Siguro pinapaalalahanan ako ng sistema na wag na ako magbasakali. Isaksak mo na yung black heater. Kung magdadagdag sa kuryente, ganun talaga ang buhay. Parte yan na pagtira natin sa Canada, magkaroon ng extrang expenses sa kuryente. Tataas yan during winter time. Okay, so hanggang doon na lamang po yung upload ko sa hapong ito dahil malapit na rin ako sa bahay. Maliban sa pagsaksak ng black heater, magsuot ng mga tamang kasuotan para hindi po tayo magkasakit. Diba? Si Mahal po, yung aking pong misis, hindi nakapasok ng isang araw sa trabaho dahil po siya po ay nagkaroon po ng masamang pakiramdam. So isuot ang tamang kasuotan. Bagamat kung talagang tatamaan ka ng flu o ng ubo, wag naman sana. Okay? Yung part natin, yung kaya natin gawin na lang po natin. And then sa pagmamaneho naman, ingat-ingat din dahil medyo may kadulasan na po. Hindi lang medyo, talaga madalos na po ang kalsada po ngayon. Okay, hanggang sa muli po mga Kaloydi. Salamat po sa inyong pagdalaw sa ating pong YouTube channel. Nawa po ipatuloy niyo suportahan ito pong channel na ito na mag-grow upang maging updated po tayo sa mga kaganapan po dito sa buhay-buhay sa Lloydminster, Saskatchewan, Canada, at mga kaganapan na rin sa iba't ibang bahagi ng Canada. Hanggang sa muli po, God bless us all.